Rebeldeng duwag! Oh, yan talaga ang paglalarawan ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, dito sa dating rebeldeng naghari-harian ngayon sa Kongreso, mga kababayan, na si Paduano, na tinaguriang boy content. Dahil apparently, mga kababayan, sabi ni Bato, noon daw kapanahunan niya, nung nilalabanan pa ni Senator Bato de la Rosa ang mga rebelde, ay hindi nga niya alam itong pangalan ni Paduano. Dahil kung matapang daw talaga ito, mga kababayan, doon sana ito na destino sa Mindanao na talaga nakikipagbakbakan. Daho! Wala nga daw ito sa listahan ng mga matatapang na mga rebelde, mga kababayan, yung talagang nakikipagyera sa gobyerno. Nag-surrender nga, dahil nak-order na sila, mga kababayan. Surrender! Kami, Katulad ni Trililing, mga kababayan, hinagisan lang ng what to see, Surrender agad. Eto, pinaputukan lang ng mga kababayan. Ng super lolo, siguro. Surrender agad si Paduano. At ginamit ang kanilang nalikom na pera, mga kababayan, dahil sa extortion ng mga NPA, di ba? Para gumawa ng isang grupo, para ipatakbo ng party list. Party list po yan, mga kababayan, nakapasok yan sa Kongreso dahil sa party list na naman na inaabuso ngayon ng mga makakaliwang grupo para makapasok dyan sa gobyerno at makakamal ng pera. At ngayon, hari-harian si Paduano. Panoorin niyo po. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PNDF, na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano? Yan si Karaps. Sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, dapat matapang yan na NPA, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Wala po yung bilang, mga kababayan. Siguro for the sake na NPA. Pero palagi siguro nagtatago yan. Kung matapang yan, andun sana yan sa Mindanao. At malamang, mga kababayan, nakahimlay na siguro yan. 6 feet below the ground. Pero nakasurvive, mga kababayan, dahil sa kaduwagan. In short, mga kababayan, ang sabi na Bato, duwag ang Paduanong iyan. Matapang lang ang bunganga. Hindi ko Congress. na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas na yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo, kasi marami din po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa At ang pinapakulong ni Paduano, mga kababayan, itong mga men and uniform. Diyos mio. Yung mga nag-aalay ng buhay, mga kababayan, para sa bayan. Kalaban ng mga rebelde, pinapakulong ng dating NPA. Nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongcayo Brigade na rebelde ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Sinisira pa nga nila ang bayan dati, mga kababayan, di ba? Di ba ang purpose sa mga rebeldeng iyan ay ibagsak ang gobyerno? Tapos ngayon, ando na sa gobyerno. Sinisira ang gobyerno from within. Pagsira ng ating bansa. Pagsira. Gusto lang sirain para ito'y malugmok at sila maghari-harian. Anong plano mo, Paduano? Ikaw ang maging presidente? Ewan na natin, mga kababayan, wala naman sila mga presidentiable talaga, mga kababayan, dahil kung gusto talaga nilang mapaganda ang ating bansa, di maglagay sila ng magandang leader dyan, yung matalino talaga. At subukan natin kung ano talaga mapapala natin. Sila ang totoong diktador, mga kababayan. Pero ayaw nila iyan. Ang gusto nila, mga kababayan, coexist with the government. Dahil sumisip-sip sila ng pera, mga kababayan Ayaw naman talaga nilang mamuno. Gusto lang nilang mag-extort, mga kababayan, ang mga rebeldeng ito. Magreklamo, akin ang pera, bigyan nyo kami ng pera. Ganyan, mga tamad, mga kababayan. Mga berdugo, mga bandido style. At yan ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, no? Mga legal fronts na sila, mga kababayan. Sabi ni Bato de la Rosa. Talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila. Dahil ginagamit sila, mga kababayan, ng isa pa rin ambisyosong tambaluslos, mga kababayan. Treason na ito, mga kababayan. Nakipagkampi na sa mga gustong sumira sa gobyerno ang tambaluslos dahil may gusto silang sirain na taon si VP Sara Duterte at ang mga kaalyado nila. Naghiingalo na ito, mga rebelde, mga kababayan, mga legal fans. Ngayon parang binigyan ng bitamina ni Tamba. Dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So, yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng bayan estado para sirain ang ating estado from within.
hindi from the outside, from within. Ito mga legal fronts, mga kababayan. Akala natin makabayan black lang ano. Ito, dating rebelde si Paduano. Iba ang party list niyan, mga kababayan eh. Ewan na natin kung ano yon. Huwag nyo nang iboto. Mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are The nerve. They are talagang yung kanilang duplicitous na mga Doble cara. estratehiya ay Papandin gumagana. lang. Opo. At anong pakiwari naman na send ng mga taong nakakasalubong po ninyo? Imong mahimamat kada adlaw na nakakausap po ninyo araw-araw. Sa nangyayari po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Quad Investigations? Mababang Wala akong kapulungan. nasalubong at nakausap na tao Galit na lahat. natutuwa sa ginagawa nila. Lahat ng High blood lahat, nakausap mga ko ay galit kababayan. na galit sa ginagawa nila. Ultimo, ordinaryong tao ay talagang galit na sa kanilang ginagawa. Lalong-lalo na dito kay Paduano. Nasabi ni Bato, kung matapang yan, dapat suminda lang iyan. Hindi nga niya kilala iyan, mga kababayan eh. So, wala pong kabutihan na naibigay ang kanilang 13 na hearings, no? Oh, grabe, Sobra 13. talaga, no? Umabot ng Tuwad 13 ko. hearings just trying to demolish the Dutertes, but nagkamali sila. Iba ang dating sa taong bayan sa kanilang ginagawa. Ang taong bayan ay lalo nagagalit at lalo napamahal si Pangulong Duterte. Nakita nila ang diferensya. Ang problema lang, mga kababayan eh, kakampi din nila ang media. Diyos mio. Yung binabalita sa media, grabing twisting talaga, mga kababayan. At binibigyan talaga nila ng platform. Ito mga kasinungalingan ng mga congressman. Sa takbo ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Opo. Maliban po kay General Villanueva, ito pong active Police Colonel. Police Colonel Grijaldo, O si nilipat din. Grijaldo, mga kababayan, kawawa, kahit bagong opera, mga kababayan, kinulong doon sa Kongreso. Kahit wala namang hearing ngayon eh. Nakabakasyon ang mga buhaya, mga kababayan, for the sake of Christmas daw. Ang spirit of Christmas. Tapos kinaladkad si Grijaldo galing doon sa ospital, papunta doon sa detention center. Dahil kahit walang hearing. Pala sa House of Representatives, sa kabila po ng kanyang medical condition, meron po kayong shinare na larawan sa inyo pong Facebook at nag-viral po ito. Alisin muna natin itong mukha ni Paduanong Ungas. Sobra talaga, MJ at Admar. Sobra na yung Sobra ginagawa talaga. nila. Yun nga, kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, no? Sinabi ko, alam nyo, pag ganit Alam nyo, mga kababayan, bakit nangyayari ito? Dahil hudas ang Speaker of the House, mga kababayan, na namumuno dyan sa Kongreso. Tapos pinapayagan naman ng pinsan niyang ngag-ngag. Kung matino talaga ang namumuno, mga kababayan. Tapos kahit pa yung mga hudas, yung mga maliliit na mga buhaya, mga kababayan, isang pako lang, martilyohin natin ulo na ito. Itigil yan. Pero dahil ang mga tambalusos at mga bangag dyan, mga kababayan, ay yan din ang gusto. Kaya nangyayari ito. ito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip nila, titingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari. And yet, hindi ako kayang dipinsahan ng Senado. Ngayon, ito, Si Grijaldo, mga kababayan, sana nilagay siya under the protection of the Senate. Ngayon, mga kababayan, kinuha na ng mga congressman. Kinulong doon sa kanilang nirisbakan ako ng House of Representatives, kinulong ako ngayon dahil Si galit sila Grijaldo sa yan. aking pagsawalat sa katotohanan. So ngayon, imbis na iniisip ng mga tao, no, because talagang kahit na yung aming mga predecessor sa Senado at saka kami ngayon at ang taong bayan, they are hoping and they are claiming that the Senate is the last bastion of democracy. Wala nang demokrasya ngayon, mga kababayan. Basta kalaban ka ng mga bangag, wala na. Iipitin ka Kung talaga. ang lahat ng ibang mga ahensya ng gobyerno ay nawawala na ng nawawala ng saysay sa kanilang demokrasya, pero ang Senado ay nandyan para mangingibabaw ang demokrasya sa buong Pilipinas. Pero with what is happening, baka magdalawang isip na yung ibang tao na hindi na ako pupunta sa Senado, hindi na ako magsalita dyan ng katotohanan, hindi pala ako kayang dipinsahan. Ngayon tuloy, ako tuloy ngayon Nakulong pa si nirisbakan Grijaldo. dito sa mga tinamaan sa aking pananalita. Ang solusyon dyan, mga kababayan,
ay dapat papalitan na talaga yan si Tamba. Kung talagang gusto ni Bangag mga kababayan na katiwasayan sa bansang ito, alisin na yan si Tambaluslos na iyan. Pero ayaw niya mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.